andito na naman si Uncle Tax. Ngayong araw, nagpunta nga pala tayo dito sa aming market para bumili ng pata ng baboy. At ang sabi ko nga sa voucher, ikat niya ng 3. At nang okay na, ako ay umuwi na sa amin. At huhugasan ko nga lang ito ng 3 beses. At nang nahugasan ko na nga, ito ay aking isasalang na. Papakuluan ko lang ito ng 10 minuto upang makuha ko yung mga nasa ibabaw niya, katulad ng ganito. Ito kasi yung medyo malansa. At habang hinihintay ko nga lumambot, ako ay maghihiwa na ng bawang, sibuyas at saka ang luya. Bago nga pala ang lahat, malugod akong bumabati na isang magandang araw sa aking barangay, Barangay Cabo, Cabanatuan City, lungsod pa rin ng Nueva Ecija. At ngayon, balik na tayo sa aking niluluto. Ako ay nagpainitan ng kawali at ilalagay ko na itong mantika. At nang mainit na ang mantika, ilalagay ko na itong luya. Halo-haluin ko lang ito at ilalagay ko naman na itong sibuyas. Lulutuin ko lang naman ito ng 30 segundo. At nang medyo malambot na, ilalagay ko na itong bawang. At tapos, imekos-mekos na natin. At pag lumabas na ang mabangong aroma, ilalagay na natin itong pata ng baboy. At itong tubig na ito ay tatabi lang natin, yun ang gagamitin nating sabaw. Sasangkutsahin ko lang naman ito ng mga 3 minuto. At para sa ganun, medyo mawala yung lansa. At nang okay na, ilalagay ko na itong laurel at pamintang buo. Siyempre, maglalagay rin tayo rito ng kaunting betchin. Kaunti lang dapat para hindi masyado nakakahilo. Sunod nating ilalagay itong pamintang durog. At tapos na ito, i-mix-mix na ulit natin para sa ganun magpantay-pantay yung lasa. Mag-a-add na nga rin pala ako rito ng toyo na misis ko. Ayaw, di ma! At kaunting liquid seasoning. Maggi nga pala ang gamit ko. Maggi, baka naman. Wow! At tapos, last natin ilalagay itong oyster sauce. At nang okay ng lahat, tara, i-mix-mix na ulit natin. At ilalagay na nga pala natin yung itininabi natin, yung pinagkuluan ng pata ng baboy. Ito din kasi yung magdadagdag ng lasa sa ilulutuin nating adobo ng pata. At nang okay na, ito muna ay aking tatakpan muna. Maghihintay muna tayo ng 15 minutes. Ngayon, fast forward tayo at nang lumipas ng 15 minutes, mag-a-add ako dito ng 1 tasang tubig. Nasira kasi yung pressure cooker namin, kaya dito ako sa kawali ni Nang Edges nagluluto. Ang aking ginagawa nga, kada 15 minutes binubuksan sa rako. Baka kasi maubusan ng tubig. At tapos na ito, i-check ko na kung medyo malambot na. Sapagkat may 15 minutes na nga kasi itong niluluto. At nang medyo malambot na, ilalagay ko na itong sili. At para sa ganun, medyo magana yung kain natin. At ito'y tatakpan ko ulit. Lulutuin ulit natin ito ng 15 minuto pa. At nang medyo nagmamantika na nga, mag-a-add ulit ako rito ng 1 tasang tubig. Ang gustong-gusto ko kasi yung malambot na parang juicy. Yung mapipil mo talaga yung kain mo. At nang nailagay ko na itong tubig, ilalagay na rin natin itong suka. Hindi ko nga pala ito tatakpan para sa ganoon makasingaw yung suka. At syempre para maluto na din. Siguro maghihintay na lang ako ng 15 minutes dito at luto na ito. Syempre titigman na natin kung ano talaga ang lasa. At para sa akin medyo may kulang. Kaya mag-a-add ako rito ng asukal pambalanse ng lasa. At nang nailagay ko na, ito ay aking imimekos-mekos na ulit. At nang okay na, ito ay aking titikman na ulit. Kung pasado na ba sa aking panglasa. At para sa akin, okay na to. Yum yum yum. Kalasa. Kaya maghahain na kami sa kutsyonan namin. Ang sabi ko nga sa loob kami kumakain sapagkat napakainit nga sa labas. Ang unang sinandukan ko muna yung misis ko. At syempre, sunod tayo. Kaya tara muna mga uncle, kain muna tayo. Sa unang subo, kasarap, kalambot. Kaya sa mga kababayan ko rito, gayahin nyo na itong luto ko. Talagang tsak na to, mapaparami yung kain nyo. Kaya hanggang dito na lang, ito yung Uncle Tax. Ingat!